Magandang araw mga kaibigan na nakasubaybay dito sa aking YouTube channel, JDTV Straight to the Point. Ang atin namang sasagutin naman ngayon dito, ito namang katanungan na okay lang ba sa ating mga Katoliko na dumalo sa kasal ng isang dating kaanib pero lumipat na sa ibang relihiyon, gaya na lang halimbawa sa Iglesia ni Kristong Tinatag ni Felix Manalo. Siya ay nagkaroon ng kasintahan na kaanib sa iglesyang yon, and then magpapakasal sa iglesyang yon. Ngayon, kung ang kamag-anak nung mapapangasawa is mga Katoliko, okay lang ba dumalo sa kasal na gaganapin doon sa kanilang relihiyon, sa kanilang simbahan? So, magandang katanungan yan at medyo tricky sa isip. Pero sa mga gustong malaman kung ano ang tamang sagot sa ganyang uri ng katanungan, panoorin ninyo ang episode na ito. At sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Napakaganda po ang katanungan, kaya pakinggan nyo pong mabuti para malaman ninyo kung ano ang tamang gawin kung sakaling mangyari sa inyo ang ganitong senaryo. Narito. Ano yung kasal? Opo, magdaos ng kasal daw Klaruin sa ko lang. kanilang Klaruin ko lang bro. Ininbitahan ka pumunta sa kasal ng INC. INC wedding? Wedding ng Wedding, INC. Yes. wedding Well, dati kasi Katoliko. Tapos na natangay ng boyfriend. ang turo ng simbahan dyan, meron kasi tayong bilang mga tao, no, or meron tayong legal obligasyon social obligation na para maiwasan yung mga awayan, maiwasan yung sama ng loob sa mga kakilala natin, lalong-lalo sa pamilya natin, na kahit hindi natin sila kapananampalataya, no, pinapayagan tayo ng simbahan na dumalo sa mga ganyang okasyon. Okay? Tawag dyan social obligation. Obligasyon natin na pumunta doon dahil inimbitahan tayo, mahal natin yan sa buhay, mga kakilala natin yan, pero kapatid, hanggang doon lang. Okay? Hanggang doon lang. Presence mo lang yung nandoon. Pag mayroon silang gagawing pagsamba, wag kang makisama. Yun lang. Presence mo lang yung... Pag pinakain ka ng tinapay nila o kung ano man yun, wag. Basta ano ka lang, yung presence mo doon, dahil inimbitahan ka, o pumunta ka, no, dahil social obligation yan. Pinapayagan tayo ng church, pero pag pumunta ka doon para magsamba, yun ang hindi po pwede, kapatid. Okay, pag pinray-over kang bigla ng ministro. Lumabas ka na lang. Ano kasi bro, bago lang kasi na-convert tapos nag-ayaya ka agad ng kasal, kaya ganun ang nangyari. Anyway bro, sabi nga sa kanta ng ng Queen, too much love will kill you. Love you. Ganda nung kantang yun, no, bro? Tama, Dahil sa pagmamahal, sinugal ang kaluluwa, patay. Iniwan ng panatay ng Kristiya, iniwan ng tunay na iglesia, napatang Kristo. So ayun, bati sa sagot ng mga kasamahan natin na okay lang na dumalo tayo sa kanilang kasal, sa celebration nila. Lalo na kapag ang kinakasal is kabilang sa pamilya natin. Pero kung may mga invitation, gaya ng halimbawa ng yung pagkikipag, ano tawag na doon? Yung pagpulong, yung
Yung barang ano ba, iimbitahin ka para makinig sa mga Bible study nila. Yun. Tapos ikaw naman is kulang ka naman sa kaalaman. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun na ganon na ah, kulang ka sa kaalaman, harap ka pa sa kanila. Maliban siguro kung marami kang nalalaman sa aral ng Simbahang Katoliko at na-decision na mo sumama sa kanila, pumasok doon sa ilang pamamahayag pa lang tawag pala doon, walang problema yon kung ganun lang. Pero kung sa pagsamba na sasama ka sa pagsamba nila, observation sa kanilang pagsamba, na yung kanilang upuan is dito sa hanin na ito mga lalaki, nung saan naman sana naman nandoon mga babae. Tapos yung upuan nila tapos yung mga upuan nila is may bakante sa gitna. Kung ganun lang ang mangyayari, ay wag ka na lang pumasok kung ipa-observe ka sa kanilang pagsamba. Ipapakita ang kagandahan ng kanilang ng kanilang parang mga seremonya, kanilang mga choir. Ay hindi maganda na pumunta ka doon. Pero kung may kamag-anak ka, kapatid o pinsan, ikakasal doon, tapos imbitado ka, pwede yon. Mahihiya naman yung nag-imbita doon kung babastusin kayo, hindi ba? Mahihiya naman sila. So, mangyayari, dalo lang kayo, tapos kung may mga pasimpleng bubulong na pwede ka bang umattend sa kagaling pamamahayag, sabihin mo na lang na na Katoliko ako at wala akong oras para makinig dyan sa inyo. Sabi nila halimbawa, okay lang yun na Katoliko ka, total di naman to mag-uusap lang naman, may namang pagtatanong, sasagot. Sabihin nyo na lang ganito, hindi ako bihasa sa aral namin. Hindi ako bihasa. Ang alam ko lang, sa mga debate ninyo, maraming aklat Katoliko ginagamit ninyo at pinuputol ninyong pagbasa. Kung itutuloy naman, hindi naman tugma yung paliwanag ninyo sa karugtong pag tinuloy ang basa. Yun ang nalalaman ko. Kaya dahil hindi ko kabisado yung mga pinagagamit ninyo, hindi ko rin kabisado kung paano sagutin yan, mas better siguro kung di na lang ako umattend. No? Total, ako'y naparito lang dahil yung pinsan ko o yung kapatid ko ikakasal dito. Pero huwag kayong umasa na pati ako maaakit ninyo sa inyong pananampalataya. Kung yung kapatid ko naakit ninyo, huwag nyo ko idamay, gano'n na lang. So, hindi na kailangan na umatin pa para ipakita mo sa kanila na willing ka makinig. Dahil once na hinayaan mo na ikaw ay imbitahan sa pamamahayag, tapos dedengguyin ka, gagamit ng librong Katoliko, puputulin, iibahin ng sentido. Ngayon na lang halimbawa, doon sa aklat ng aking Birheng Mariang tagapamagitan, gagamitin nila yon. Tapos yung pahina umabot ng 73. Kalahin mo, umabot ng 63 yung pahina. Tapos meron pa silang yung munting katisismo, pagising mo sa umaga, iba ang karugtong, iba ang idudugtong. Gumamit ng aklat ni Atty. Chopilo Tumulak. Inaamin ko na sa Simbahang Katoliko, ganito, ganire. Tapos puputulin. Sabi nga, kayo na bala mo desisyon kung itutuloy mo ang pagbasa. Para malaman ang buong katotohanan, ayaw namang ipabasa. Yung puputulin, iibahin ang paliwanag nila, hindi tugma sa paliwanag ng naturang libro. Kung gano'n na mangyayari ba? Gaya ng ginawa ni Ramel Parva sa debate nila ni Brother Wendell. Ginamit yung libro ni Daniel Lord, no? Sabi doon, it is not
altogether fantastic to say. It is not altogether fantastic to say. And ang binanggit ni Ramil Parba, it is together. It is altogether fantastic to say. Ano it is altogether? Sinabi na nga, it is not altogether. Gagawin po ni Ramil Parba, it is altogether. Oh. Yan ang mga mga kalokohan na sabihin mo lang, hindi ayaw ko umaten kasi nasaksiyan ko kung paano nyo putol-putulin ang libro. Pinaliwanag ni Kaburnok, itinuloy ang basa. Yung paliwanag nyo hindi pala tugma. Kumbaga, out of context nyo ang mismong aklat Katoliko. Kaya, much better siguro na yung pag-ating ko dito dahil ito sa pinsan ko, dahil sa siya kinasal, wag na kayong umasa na ako'y sasama pa sa inyong mga pagsamba. Kasi never mangyayari na sasamahan ko kayo sa inyong pagsamba dahil naniniwala naman ako na yung iglesyang kinaaniban ninyo, tinatag lang yan ni Felix Manalo. At hindi ako naniniwalang yan ng iglesia tinatag ni Kristo sapagkat hindi pa nga kayo existed nung pagpasok ng Kristyanismo sa Pilipinas 1521. Dahil hindi ba kayo existing ng panahong yon? Nung itinatag ang Seventh-day Adventist noong 1863, hindi pa kayo naisisilang noon. Hindi pa. Baga nauna pang SDA sa inyo, ano? Ang SDA nasa mga 147 years old kayo, below pa kayo doon. Ang tunay ni iglesia almost 2,000 years ago na. Almost 2,000 years old na. Samantalang kayo, hindi pa kayo umaabot ng 500 taon. So, abak-atin ko rito, dahil kasal ng pinsan ko, kasal ng kapatid ko, hanggang doon na lang yun. Okay? Kaya, wag nyo na akong pagpukusan pa. Kung gusto nyo ng diskusyon, pwede naman kayo humarap sa mga CFD at sila na bahala sa inyo. Ganun lang naman yun. Okay, so, again kung meron kayong kamag-anak, pinsan, kapatid, di kinasal sa ibang relihiyon, okay lang na kayo'y dumalo doon. Huwag lang kayong umaten sa mga pagsamba nila. Ganun lang. Huwag nyo hahayaan na bigyan kayo ng pagkakataon na makapag-observe. Wala kasi yan ang first stepping stone para kayo ay maloko ng mga protestanteng tagapagturo. Iba naman ayaw tanggapin sila protestante but in reality they are really protestante. Okay, ito po si Jando Alabado. Dito po sa Straight to the Point, JDTV Straight to the Point. Makinig po kayo palagi. At lahat ng inyong katanungan na bibigyan kasagutan dito, apologetic topics, dito lang po yan. Yung mga debate talakayan, mga dialogo, doon po yun sa kabilang channel ko sa Bro Jando Alabado TV. Pakisubscribe din po yun. Ito naman sa JDTV Straight to the Point, ito naman yung mga apologetic portion. Ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.